kaya. Welcome sa programang Bawal ang Pikon. Parang iba nakain ito. Mukhang double, ano to? Double Danpuccino, ha? Sa bayan po tayo napapakinggan sa Radyo La Verdad 50 ang UNTV Radio at napanood din sa ating live stream sa pamamagitan po ng untvweb.com at sa ating Facebook Live. Sa atin din pong 1,360 satellite monitoring centers sa buong kapuluan. Ang atin pong bisita ngayong araw ay ang nagsisilbing kinatawan ng Lone District ng Muntinlupa. At ngayong 2019 elections ay muli po siyang kakandidato para mapalawig pa yung kanyang termino. Kung mananalo sa darating na halalan, ano-ano pa ba ang mga naiiwanan niyang kailangan niyang maipagpatuloy at ika nga ho ay maisustain sa mga bagay na kanyang pinasimulan. Pag-usapan po natin yan pagkatapos yung panoorin nito. Siya ay tinagurian bilang isang outstanding congressman. Napabilang din siya sa nagkamit ng titulong one of the most prolific legislators. Siya si incumbent Muntinlupa Representative Rufy Biazon, anak ng dating senador na si Rodolfo Biazon. Good track record. Ito umano ang isa sa mga dahilan kung kaya't nakakatatlong termino na sa pagiging kongresista itong si Representative Biazon. Bukod dito, marami na rin ang batas na kanyang naipanukala at karamihan sa mga ito ay napakikinabangan na ng ating mga kababayan. Maliban sa pagiging kongresista, humawak din siya ng iba't ibang posisyon sa House Committees, tulad na lamang ng pagiging chairman ng Committee on Metro Manila Development, naging vice chairman ng Committee on Information and Communications Technology, vice chairman ng Committee on National Defense and Security, at vice chairman of the Committee on Appropriations and member of the Congressional Oversight Committee on Visiting Forces Agreement. Sa darating na 2019 midterm elections, muling susubukan ni Biazon na manatili sa kanyang posisyon bilang isang kongresista. Wala ba siyang balak gamitin ang kanyang good track record upang umangat sa mataas na kapulungan ng Kongreso? Ano-ano pa kayang mga programa at panukala ang nais isulong ni Congressman Rufy Biazon sakaling muli siyang palaring makuha ang posisyon? Marami pang sasagutin ho sa akin itong ating bisita ngayon kasi bago siya ulit tumakbo na congressman, galing siya sa Bureau of Customs. Naglinis siya ng naglinis doon. Habang naglilinis siya, siya ang nalinis. Gusto ko malaman ano bang mga pangyayari after that at ano na yung iba't ibang mga bills na nadala niya sa Kongreso para ma-improve yung sistema natin, lalo na ho sa customs, hindi lang doon sa kanyang distrito. But let's welcome back to the program 2019 re-electionist Congressman Muntinlupa Lone District Representative Rosano Rufino Rufy Biazon. Welcome back, welcome back. Long time. Salamat. Long time nga. Oo, dahil the last time na nandito ka, bago ka... The last 2016. bago ka umalis ng, ng Isa pa yun. customs, di ba? Umalis ka ba doon? Umalis ako. Pinalis ka? I resigned. Nag-resign ka? Dahil di mo na... Hindi dahil sa any customs issue, but for... hindi. Wala ka namang issue doon eh. Ikaw ang may mga issues sa kanila. Diba? Dahil may mga tinanggal ka sa tapos may mga ini-impose ka mga pagbabago. Akala ko nga tuloy-tuloy na dahil nagtatapang ka nun eh. Diba? Well, kahit na sinong commissioner naman na magsimula ng kahit na anong reform sa customs, merong makakabangga. May mga magagalit. Kasi pag walang magalit, talagang ibig sabihin nun may problema. Everybody happy nun. Pagka may nagagalit sa'yo, then may ginagawa ang daming nagalit sa'yo nun eh. May mga ganun diba? So, ibig sabihin nun, kasi parang tinatamaan doon sa mga reformang ginagawa. May mga nasasaktan. So, ano yun? Was that contributory but ka nag-resign na lang? Or was it a pressure talaga na
I would rather not parang, Well, di ba, kombinasyon burn myself. Kombinasyon, no? Naramdaman ko yung mga pressure, no? Naramdaman ko yung laban dun sa mga well-entrenched na gumagawa rin ng paraan, na naghahanap ng paraan para ako ang Ikaw ang bumigay. gibahin. Oo. Diba? So, sabi ko, it's not worth it anymore. Kaya bumitaw na lang. Pero hindi ba nakakalungkot na katotohanan yun? Kasi, I mean, you were there and meron kang, maganda kasi yung mga inumpisahan mo doon na reforms. Plus, meron kang daladang technology pa rin na gustong Ipatupad yung may introduce, ano? upgrade. Kung gano'n ang lahat mangyayari, I mean, somebody na, kung ikaw nga, medyo bata-bata ka, medyo may bulto ka, tatay mo, sundalo dati, parang hindi ka takot sa putok, yung mga tipong gano'n. Pero parang it's not worth it. Who else will sit there and say that, okay, I will fight this to the end? Well, ganun din, ano, kung sino man yung makakatagal. Depende rin kasi sa environment na nakapaligid sa kanya. Like for example, kung ang suportang bigay sa kanya ng mga Higher-ups. sa higher ups, no, mga kasamahan ay talagang full support na walang hindi narerenda, then I think So, yung support sa'yo ni Pinoy nun, hindi ganun? well, as far as the president is concerned, talagang full support naman siya based sa mga sinabi niya sa akin. Based sa sinabi niya, pero sa nangyayari, gaya hindi. for example, yung mga iba-iba pa na mga factors. Dahil complicated talaga No, yung pero if you have the support of the president and he is the highest authority in the land, who else can say no to him unless na he is also beholden with anybody? Well, yun nga marami namang iba pang mga may influence over the president, ganon. Not over the president, over the Pero if you're the president, I mean, you're the one holding the office. I mean, who among you here can say no to me na under ko kayo? Well, one thing siguro na on hindsight, na parang lalabas na kakulangan ko. Dati may mga nag-a-advise sa akin na malapit ka naman sa presidente, ba't di ka dumiretso? Sabi ko naman ako kasi hindi ko naman ugali na yung una mag-bypass. Parang go over anybody. Kasi nung time na yon, I was just a bureau head. Medyo mas mababa ako sa ranking. Okay. So may normally dinadaanan ka. I go through channels. Sabi nga ng tatay ko chain of command. Okay. So doon, along the way. Sumbong, ganyan. Minsan, niisip ko, instead of dagdag ako ng problema kay presidente na nagsusumbong-sumbong ako, sinusubukan kong manage on my own. So, yun naman ang mali mo, di ba? On hindsight, sabi ng iba, yun yung pagkakamali. Pero kasi sa akin nga, yung chain of command na sinasabi, kung yun nga ang command na babaliin mo mga siraulo di ba? Parang, babat, hindi ako, hindi mo ginagawa yun mo, di lalagpas ako sa'yo or pupunta ako doon. Dahil hindi makakarating yun doon sa kinaukulan. I agree. Kaya nga sabi ko, on hindsight siguro, isa yun sa mga pagkukulang ko doon sa bagay na yun. Alright, pero subukan ko i-manage on my own. Yes, but from there, for sure nakikita mo yung mga kailangan, may butas dito, may butas niya. Kasi yung pag-apply ng mga nakikita mo na, were you able to bring that to Congress and craft something that would actually legislate yung mga nakikita mo na dun sa pagpapatupad? Kasi yung mga ini-introduce mo sana nun, pati yung sa sistema no? Actually, meron bang nadala ang ka sa approach Congress? ko kasi is yung systems change. Correct. Kadalasan ang inaasahan ng karamihan is people change. Ibig sabihin, papalitan mo yung tao. Kaya ang madalas na naririnig ko, tinanggal mo na ba yan? Tinanggal mo na si ganito, etc. Pero kasi nakita ko, pinaka-root ng problema was in the system. So, una kaya nila nagagawa ng mga tao. Dahil yung sistema is medyo faulty. Dahil kaya rin tumatagal yung kalakaran kasi nga kahit magpalit ka ng tao, yung system enables them to do it. So, isa doon sa mga tinula ko, nandun pa ako noon, yung pagpasa ng Customs Modernization Law. Kasi yun yung pinakabatas na pumapalibot sa customs. Nung time na yun, 1957 pa yung batas natin. So, matanda na yung batas na yun. Kailangan baguhin. So, yun yung una ko noon ginawa. Naipasa naman, naging batas yun.
Nung out na ako at nag-decide akong bumalik sa Kongreso, nagdala ako ng ilang mga yung natutunan ko sa experience ko doon na baka maging solusyon sa problema natin sa Bureau. So naghain ako ng ilang mga panukalang batas para i-address yung problema yun. Isang example ko na lang dyan, I think major talaga to, yung bibigyan ng authority ang customs na gamitin ang portion ng collected revenues every year. Specifically para sa modernization program. Okay. Kasi, babalik din sa Bureau, kumbaga. Ang proposal ko nga, at least 1% ng collection sa buong taon. Retained ng customs, may authority silang gamitin. Pero pang modernization program lang. Modernization program, Yes. which will be under the authority of the head ng customs? Oo. Para kasi ano bang naranasan ko as commissioner nung time na yun? Una, para mag-embark ka sa isang major modernization program na malaki ang halagang kailangan mag-propose ka muna sa Department of Budget and Management. Subject Wala to ka their magastos approval. na sariling pondo nyo. Wala eh. Hihingi ka sa DBM. Hindi ba So naman- depende kung anong ibibigay lang sa iyo ng DBM. Baka naman nakawin lang din yun doon. Pagka, may pondo, diskresyon ko to. Di ako magmamagic dito. Well, meron namang nakalagay na mga na Safety. measures, no. May sistema naman 'yan na applicable sa lahat ng government agency. After DBM, dadaan ka pa ng Kongreso. Na actually, medyo yun ang mas madugo. Ang problema mo with DBM is yung limitation, yung bahagi ng budget na willing silang ibigay sa iyo. Parang ano ba lang yung pwede naming i-allocate para Ito sa'yo? lang ang para sa iyo. Samantalang kung ikaw yung magtatrabaho na yung kita mo, part of that is save mo para sa bureau Yes mismo. po, may specified. So yun yung naka-propose dun Yes, sa... pero ang unang problem mo, yung portion na ibibigay ng DBM. Ang second problem mo, pagka humarap ka na ng Kongreso, dahil maraming congressman dyan, di mo alam kung sino dyan ang merong interest. Diba? Na parang held hostage ka. Na papasa yung budget mo kung ganito. Dahil meron ako mga parating na Ferrari, mga ganyan. Meron ako mga... Isa yan sa So mga... maraming loko-loko pa rin congressman hanggang ngayon. Hindi ko na alam ngayon. Dahil wala na ako dun sa bureau. Pero nasa Congress ka eh. Pero historical, diba? May mga ganun na experience. Yung modernization plan mo, maraming dadaanan na hurdles. In the end, kakapiranggot ang bibigay sa'yo. So, isa kasi sa mga problema natin ng Bureau, kaya hindi tayo makapag-angat-angat mula doon sa kalakaran, yung system na meron pang human intervention. Kasi kung makapag-automate tayo on as many processes as possible, mababawasan ng human intervention, mababawasan yung opportunity na gumawa ng kalokohan. Baka maging automated din ang kalokohan. Kasi sabi nga nila, election natin, automated na. Sabi na nga ngayon ng mga expert ng IT, automated cheating din ang nangyayari. Ganun ang sinasabi. Wala pa namang proven na nagawa nga ang automated cheating. Kasi walang maghabol kasi yung mga tatakbo, nakikinabang din siya. Huwag mo nang pakialaman yan, tayo naman gumamit. Parang mga ganun. Hindi, mahirap din kasi na meron tayong palaging duda. So, mahirap din naman yung tatanga-tanga ka, di ba? Parang okay lang, di ba? Of course. Kaya kailangan meron din talagang safeguards. Pero kasi ako, believer ako sa technology. So, nasaan na ngayon to? Yung mo na yan, proposal? Well, unfortunately, hinaing ko yan nung pag-upo ko nung 2016. Yung particular kong panukalang batas na yun, hanggang sa ngayon, matatapos na 70. Wala pa rin nangyari. Hindi naman kami na bigyan ng hearing. So ayaw kaya suportahan. patuloy yung... Ayaw ba suportahan lang talaga o masyado lang kayong busy sa Congress? Well, una siguro, sabihin ko na lang na maraming mahalagang tinalakay. No? Yun na lang pampalubag-loob mo. Pampalubag-loob ko. Pangalawa, siguro, yung interest, hindi pa naman ganun parang kakainit. Dapat ayokong painitin isipin na ayaw gawin. Pero mukhang ganon. Parang mukhang... Doon na lang ako sa unang dalawang dahilan. Para wag na sumama loob mo. Kasi ang dami nating naririnig na
pag pinag-usapan ng customs, Ayaw, kaliwat ganun. kanan, nagsisigawan na, kailangan pagbabago dyan. Correct, correct. Pero ito, meron tayong hinahain na panukalang pagbabago. Oo. Hindi nabibigyan ng atensyon. Oh, paano ngayon sasabing hindi mainit yun, Kong? Samantalang ang daming sumisigaw. Pagkatapos, dito, hindi, wag na natin pansinin. Well, nadaanan natin dalawang commissioner na dumaan sa kontrobersya. Diba? Oo. Nagkaroon ng mga pagdinig sa Kongreso. So ako, ang participation ko doon bilang dating commissioner, no, based on experience, sabi ko, itong mga possible natin na gawin. And you can even ask those valid questions ng talagang straight to the point dahil alam mo kung ano yung nangyayari talaga doon sa customs. No, dahil ilan lang ang nagkaroon ng pagkakataon na magsilbi bilang... So that's very sad na meron, parang sinasabi mo nga, siguro, hindi masyado mainit. Paano hindi masyado mainit? Dalawang former commissioners, controversial yung nangyari. Yung mga lumusot na mga droga sa customs, yung mga issue, hindi pa mainit yun para hindi nila pag-usapan at hindi nila talakayin yung ipinapropose mo. At least at pag-usapan man lang, ano ba yan? Dahil ikaw, dati ka doon na, Exactly. ibig sabihin, meron kang direct knowledge of what happened there and what is happening there at may idea ka nung pamamalakad. Yes. Tapos not even na mapag-usapan. Paano mo yun ako yung isa sa papaniwalain ngayon kung na hindi yun talagang sinasadya lang? Well, yun nga, isa sa mga frustration ko. No? Kaya unfinished work pa rin yun. Oo. And isa yan sa mga dahilan kung bakit ganito rin ako kasigasig na mag-seek ng re-election. Oo. Kasi sa totoo lang, happy naman ako talaga sa legislation. Bago ako naging Commissioner of Customs, Congressman Yes, na. correct. Oo. Mas gusto ko talaga ang trabaho ng legislation. Nabigyan ako ng challenge ni President Aquino na i-head yung agency. So sige, sabi ko, challenge taken. Oo. Sinubukan natin yung sa tingin natin dapat gawin. Hindi naman natin natapos. Kaya nung bumalik ako sa Kongreso, inisip ko yung mga paraan paano ba ako makakatulong na maipagpatuloy yung dapat reform. Talagang merong iba doon, batas ang kailangan So talagang tama-tama. Ito nga, naghain ako ng ilang mga panukalang batas. Hindi ka naman pinapansin. Parang hindi naman nabibigyan ng pansin. In spite of the fact na nagkaroon nga ng mga recent controversy. Exactly. That's very sad. Ano mo yun? Sa nakikita nyo, marami bang kumikita sa congressman na dahil sa kalokohan sa customs? Ayoko naman mag-point fingers, lalo na kung wala naman akong basis. Oo. Pero maraming mga nakikinabang sa kalakaran. Ibig sabihin, maraming iba-ibang nakikinabang sektor. dun sa flawed system. Iba-ibang mga sektor na Parang it's better to remain that way dahil pagka binago mo yan, magkakaproblema pa tayo. kasi nag-questions ko dun sa mga naging commissioners na kung naabutan ko habang congressman ako. Yes. Ang binabato kong tanong palagi, kumusta na ba yung modernization natin ng computer system? Kasi computerized naman ang customs kaso yun nga, marami nang kailangan baguhin doon. In fact, kailangan palitan mismo yung sistema. Yung system na yan. Isn't it possible na kayo ay magpatawag sa mga nasa customs for your oversight function as a congressman? Well, sa akin personally, I can do that by means of a resolution. Nag-file din ako ng resolution to conduct a legislative inquiry doon sa modernization program. Okay. Hindi pa rin na-hearing yun So even the resolution para malaman kung ano nangyari doon sa modernization, ayaw rin pansinin. Walang hearing na ginanap. Di wala ka rin silbi pala sa Congress. Well, isa ako out of almost 300 congressmen. And then why go back there? Nandun pa rin, naniniwala ako, nandun yung pwedeng gawin na trabaho. Pero hindi mo naman magawa kasi marami ka, nag-iisa ka lang. Parang, doon, ito, papakinabangan to. Kaya mo yan, huwag mong pansinin yan. Si Rupi, ngak lang yan. Kumbaga, alam ko na yung sistema ng legislation. Na sometimes it takes years. Marami tayong mga panukalang batas na it took several congresses bago talaga nabigyan ng... Ano ang napakinabang sa'yo ng distrito mo, lone district mo na hinahawakan sa pagiging congressman mo?
Well, ano naman, as far as my district is concerned, yung delivery ng mga projects na funded by the national government. Oo. For example, nakakuha tayo ng mga pondo para sa construction ng school buildings. Yun, malaki kasi ang backlog namin sa sa school buildings. Ang objective nga namin is zero backlog, meaning to say, lahat ng eskwelahan dapat ang pasok ay single shift lang. With the right number of students per classroom. Hindi pa namin na-achieve yun eh. Although may ilang schools na dahil doon sa mga napagawa namin na school buildings kamakailan, itong term ko na to, nag-zero backlog na sila. So, naaabot namin little by little. Pero ang objective kasi siyempre shifting pa din ngayon. Meron pa rin mga 2 shifts a day, tapos ang classroom size is about up to 50 to 60 students. Now, how many school buildings ang kailangan pa ninyo dun sa distrito? Well, ang target namin is to at least come up with at least 10 school buildings a year. And you have now how many? Itong term na to, itong present term ko, we were able to put up about 12. 12. So ang plano nyo per year, 10? At least 10. Wow. Mas maganda. Dami-dami dun, you know? Ano kasi, do you ang still population increase ng mga schools, lumalaki. Correct. Pero do you have the space? Sa ngayon, meron pa naman, pero we're running out. No? Kasi lalo na Metro Manila kami. No? Kaya nga ngayon, yung mga dating two-story school buildings lang, kailangan palitan na namin yun. Kasi high rise. Pataas na kami. Mas apat na. So yung iba namin na naging project, actually, tinanggal yung lumang school building dahil to maximize space. Kailangan ang maximum ba height niya is 4 story. Para sa mga ang design ng DepEd maximum is 4. 4 lang. So ito ngayon ay you were able to pull that off. Ito namang term na to kasi yun naman yung focus din natin. In tandem with the local government. So, ang ginagawa ko, mayroon kaming good working relationship sa LGU. Pag naggagawa ng city planning yung aming mayor, kasama ako doon. Although officially, hindi naman talaga ako kailangan nakasama doon. Pero dahil nga sa agreement namin na mag-cooperate, yun ang ginagawa namin. So, hindi na sila kailangan mag-add din ng pondo for school buildings dahil yun naman yung nakukuha kong funding coming from national government. So ano ang dapat mong mai-accomplish sa susunod na term na to kung iboboto ka ulit nila? Ano yung mga kailangan? Well, yung mga legislative objectives ko. No? Kasi kumbaga parang 2 persona ko as a congressman. Generally, yung pang-legislative ko, malaking agenda doon is national. Tapos para naman specifically sa distrito, yung social services na aming nakukuha from national government. Kasi kung aasa lang kami dun sa allocation ng departamento, yung potential ng tulong nababawasan. Kaya pag pinag-usapan ang tawag pork barrel, sa akin, siguro yung mga senador, they don't feel yung need ng mga constituents on the ground. Kasi hindi naman sila in touch eh. Unlike kami, araw-araw, kausap namin ang constituents namin. Kung sabihin, for example, yung ginawang policy ng DSWD, sabi nila nun, wala daw allocation na naka-exclusive sa district. Lahat daw kami aasa sa kung anong ibibigay at the regional level. Magugutom o maghihirap lalo yung mga constituents ko. Kasi imagine, ang sabi nila noon sa amin, sa DSWD, walang exclusive na allocation for the districts. Basta yung mga nangangailangan, pumunta sa aming office. So in our case, in NCR, pupunta daw sa NCR office in Legarda yung mga nangangailangan ng tulong. So ang ibig sabihin nila doon, yung aking kababayan sa Muntinlupa, na nandun sa pinakadulo ng Metro Manila, sila kailangan pumunta sa NCR para humingi ng tulong for what? Burial assistance? Educational assistance? Pamasahe lang nga papunta ng Legarda, wala sila eh. Ang hinihiling namin was magkaroon ng allocation yung district, mag-release doon sa nearest DSWD office out in our district. In my case, may DSWD office there. So, ang pinaglalaban namin, yung access ng aming constituents dun sa
fund ng national government. And what has improved now aside dun sa mga school buildings ninyo sa lugar ninyo, sa distrito niyo? Well, kasi sa amin naman ngayon, we're limited, nakafocus kami no, on education and health services. Okay. So, yung allocation na nakukuha natin through DSWD and DOH, yan yung itinutulong namin doon sa mga constituents na nangangailangan ng healthcare, tapos yung mga crisis assistance. And then yung sa education, we have this allocation ng scholarships at saka yung construction ng school buildings. Infrastructure-wise, flood control is one of the programs na pinupush namin sa distrito ko. Kasi katabi lang namin ang Laguna Lake. Tapos marami kaming tributaries going to Laguna Lake, no? Kaming dun sa mas mataas na lugar like Cavite. Kaya maraming daluyan ng tubig sa amin na sa ngayon talaga nangangailangan kami ng mga systems para hindi tumapon sa karsada, sa communities, yung tubig, flood control. So mostly ganun ang concentration ng mga naihahatid natin na proyekto from the national government funds. Okay. Yung legalization ng angkas. Yes. Ano ka nito? Ano bang Well, ano kasi ako, one of the agendas na fino-focus ko sa Congress is transportation. Kasi believer ako in public transportation. And ang prinsipyong sinusundan ko dito, government should provide innovative and alternative means of public transportation. Isa doon yung sinasabing angkas. Angkas yung Yun yung motor. brand motorcycle for hire. Yes. Sabi kasi nagsimula na yung angkas, di ba? Pero na-issuean sila ng TRO. Na-issuean sila ng TRO dahil sa ilalim ng batas natin, Republic Act 4136, specific doon na hindi pwedeng pang for hire ang motorsiklo. Okay, so ito yung legal environment. Single Pwede siya yung mga nakikita natin, delivery, etc. Pero yung kukuha ka ng pasahero na magbabayad sa iyo, motorcycle taxi. Supposed to be hindi pwede 'yon. Okay. Kaya na-issue ng TRO. Kaya ang ginawa ko namang hakbang in response to that is nag-file ako ng bill na proposing na i-amyendahan yung RA 4136 na naglalagay na ng specific na category. Kasi doon sa batas na yun, nakalagay yung mga category ng mga sasakyan. So, nag-introduce ako ng amendment na sinasabing merong category ng motorcycle for hire. Para magbukas yung daan na mabigyan natin ng option ang ating mga kababayan. So, hopefully, yun nga, kung maging batas yun, then malilegalize yung operation ng mga parehong kumpanya na angkas. Ay, nasa na ngayon yung anong status? Inaprubahan na, medyo mabilis ito. Na hinain ko to noong January 2019. Bago kami nag-recess, na-approve siya on third reading. Oh, wow. So may chance pa rin siya. May chance pa to na mai-legislate before the end of the 17th Congress. Kasi wala masyadong sumasakay na congressman sa motor Well, ako kasama ako doon sa nakakasakay ng motor. Diba? Kasi pero hindi ka maangkas. Ikaw nag-angkas ako. Ganun. Kasi dahil nga advocacy ko yun agenda ko yun, I try it out. At hindi special na sumakay ka. Specially arranged. Okay. Kasi yung MRT, regular rider ako dyan. Dahil galing ng Muntinlupa, papasok, pag traffic ang EDSA, nag-MRT ako. Mababa ako dito sa Quezon Avenue. Then taxi papuntang Congress. Kaya nga kasi believer ako in public transportation. So sinusubukan ko lahat yan. Para alam ko kung ano ang feel. Paano ba yun? Paano ba yung pagbayad dito sa angkas? Ganun. Exactly. Okay naman yung nasakyan mo, hindi ka naman sinemplang. Hindi naman. Maikli lang yung trip na na ginawa ko. Sana matapos na din yung issue na yan, at least itong Congress na to. Pero ang tatay mo sundalo sa ROTC, mandatory ang gusto niyo. Yes, naghain ako ng panukalang batas na ibalik ang ROTC. Pero unlike dun sa panukala ng iba at nung sinabi ni President... Nabot mo ba? Nag-ROTC ka ba? Oo. Nabot mo pa. High school at saka college ako. Ako. Ganun din. Nabot pa natin yan. So, gusto niyo... Yung proposal ko is ibalik siya sa college level. Okay. So, hindi... Kasi sa ngayon, meron naman... Hindi na yung CAT, ganun. May CAT pa rin naman ngayon . Meron in some schools. No?
Pero sa ngayon, sa college, optional eh. So you want it to be programa- mandatory sa college? Yes. Ang program ngayon sa college is NSTP, yung National Service Training Program, Yes. kung saan may option ka na either civil service or military. ROTC, no? Military training. So ako ang proposal ko, make it mandatory. Na military training, ROTC talaga yan. Yes. Oo. Um, So anong exemption doon? Kasi yung iba, pagka, mandatory ROTC, kaya lang, may medical issue po ako eh. Lahat merong sakit, may hika, may mga kung ano-anong sakit na. Ano ang mga well, exemption? reality yan eh, kasi meron Yes. din talagang may Totoo naman, meron naman talagang- physical limitation. So, kailangan meron din ganong klaseng exemptions. So, again, there are rules na... So ilan ano to? Kasi dati meron tayong MS 23, MS 12, tapos... Apat yun. Apat eh. Ilan ngayon 11, dito? 12, 21, and 22. Ilan ngayon dito sa atin? Well, hindi naman contemplated doon sa amendment na pinasok ko. So, I will leave it doon sa mag-formulate ng IRR. Okay. Pero ako, I think 2 semesters would be sufficient. Okay. A death penalty, are you okay with that? Only for high-level drug trafficking. Drug trafficking pa lang din. Yung nagpapatakbo ng manufacturing, yung nag-i-import, yung nagdi-distribute, protectors, mga ganong level. Kasi nung una pa lang term ko back in 2001, yun na ang position ko eh. I filed also a bill at that time. Remember na ang Bilibid Prison ay nasa distrito ko. So, nalaman ko na noon na merong mga nakakulong na, nag-ooperate pa rin. At habang nakakulong sila, they're well protected kasi may panglagay sila sa Bantay mga pa gwardiya para mapangalagaan sila, magaan ang buhay sa loob ng Bilibid. And with a simple cellphone, tuloy ang trabaho. So siguro sa tingin ko, dapat ang penalty na sa ganun, na walang chance for reform, is death penalty. Yung ngayon na nakuha cocaine sa lutang-lutang sa dagat. Ano niyo doon? Anong act ng Congress dito? Kasi it looks like sinasabi nila na hindi dito meant yung cocaine. Una yung cocaine kasi is an expensive drug eh. Kumbaga yung merkado niyan hindi naman talaga sa atin. High-end. Kahit na nung nasa BOC ako noon, pag may mga nai-intercept kami na cocaine, mukhang ang appearance talaga is transshipment. Pero lumalabas ngayon, talagang magiging bagsakan na tayo pagka nagkataon. Doon na lang bibingwitin sa karagatan natin. Well, ang ano natin dyan, no? Kasi napakalawak ng shoreline natin. No? Ang kailangan talaga nating i-improve dyan, na dati pa rin natin sinusuportahan na move, yung tinatawag na maritime domain awareness. Kailangan magkaroon tayo ng pamamaraan, sistema, na kaya nating i-monitor ang mga vessels na nasa laot natin. Which is malaking good luck sa atin. Di ba? Parang good luck. Pero doable yun eh. Doable siya. Mga floating assets natin, kung ilan lang eh. Ang start naman natin dyan, yung ability na ma-detect. Doon muna. And it's doable. First, nakapag-launch na tayo ng una nating satellite. So overhead, pwedeng magkaroon ng imaging. Or kung hindi man na sarili natin, we can engage the services of a third party. No, as a service provider ng satellite imagery. Yung pag-install ng mga sensors sa shoreline, doable na rin yun. Then, kasunod din yung build up ng ating floating assets. No? Philippine Navy, Philippine Coast Guard, or even Philippine Air Force. Kasi kailangan yun combination eh, yung ability to detect and ability to intercept. Kasi may mga GPS tracker yung mga ng cocaine eh. Yes. Siguro yung mga nagda-drop off niyan, siyempre may way para sila Para malaman kung nasa nandun. Tayo naman, kailangan magkaroon din ng ability na una makita kung may mga lumalapit na mga vessels, dapat na monitor natin sila. So, kung Congress ang tatanungin mo what we can do about it, one, we should be providing
funds para ma-upgrade ang ability ng ating law enforcement agencies. Ang medical marijuana, are you okay with that? I voted for it, no? Kasi nung una siyempre medyo skeptical ako, pero after hearing yung mga Kung paano, interest groups kung paano gamitin 'yan at para saan, it's a form of medicine for some people. Pain alleviation. Oo, hindi talaga. Tsaka it was already proven naman in other countries. Worry lang naman talaga natin dito yung maabuso na bukas makalawa hindi na gagamitin sa hindi na. Well, nung una nga ang uninformed impression namin Yes. pag sinabing medical marijuana, papayagan mong kumidit yung isang tao. It's a form of medicine na merong may ini-extract sila mula doon sa marijuana plant. Correct, Na yun lang yung gagamitin doon sa medication. Tsaka ang isang worry nila doon na sinasabi, if yung plantation dito sa atin will be allowed. But it looks like ito naman ay process na papapasukin na sa atin. Kumbaga gamot na dadating dito sa atin. At hindi naman ang ia-allow sa atin ay magkaroon ng plantation ng marijuana at dito gumawa ng mga ganun. Di ba? Yan yung laman nun. Okay, may mga remote points tayo sa Muntinlupa para makausap nyo si Kong Rufi. Pagbabalik po ng ating programang Bawal ang Pikon! Sa programang Bawal ang Pikon! Sama pa rin po natin, Muntinlupa Lone District Representative Rosano Rufino Rufi Biazon na gustong ma-re-elect ulit for the second time around the second time. Kasi pangalawang ang tawag namin second term of the second cycle. Of the second cycle. Yung sa kanya, One cycle, yung 3 terms. Yung 3 terms, isang cycle. Kasi nung unang cycle, nakompleto mo naman yun. 2001 to 2010. Tapos ngayon ay second term sa second cycle. Yan. Ito po ang ating mga kababayan sa Bayanan, Muntinlupa, Kong. At gusto nilang magtanong sa inyo. Magandang umaga po dyan sa inyo sa Bayanan. Tuloy kayo, nandito po si Kong Rufi. Ano po ang inyong kailangan? Good morning po, Kuya Daniel. Good morning po, Congressman Rufi Biazon. May mga nagsasabi na aalisin na po ang National Bilibid Prison dito sa ating bayan. Gaano po ito katotoo? At ano ang naisip niyong gawin sa nasabing lupa kung sakaling mangyayari nga na alisin ang Bilibid sa ating bayan? Yun lang po, Congressman. Nako, maghukay kayo na maghukay. Marami kayong mahuhukay dyan. Well, actually matagal na. Tama po, magandang umaga sa inyo. Tama ho, meron talagang plano ang pamahalaan, national government, na ilipat ang Bilibid Prison. Sa katunayan, yung planong yan nagsimula nung panahon pa ni President Arroyo. Umabot sa punto na meron ng Master Development Plan isinagawa ang administration ni President Arroyo. Pero nung natapos ang kanyang termino, hindi naman napatupad yun. Nung panahon ni President Aquino, wala na ring aksyon na ginawa. Sa simula nung termino ni President Duterte, nung tinanong ko si dati pang Secretary Aguirre, wala pa din. Pero ngayon na umupo ang bagong director ng Bureau of Corrections, nabuhay ulit yung usapin tungkol sa development ng Bilibid Prison property. Sa akin, ang position ko dyan, kung ito itutuloy ng pamahalang national, kinakailangan may participation ng local government of Muntinlupa sa pag-develop ng plano kung anong gagawin dyan. Dahil nasasakupan ng Muntinlupa City. So dapat din merong magiging pakinabang ang pamahalaan ng Muntinlupa at mamamayan ng Muntinlupa. Second, kailangan tiyakin na yung mga naninirahan, kasalukuyang naninirahan ngayon doon, subject sa qualification, ay dapat magkakaroon din ng pakinabang doon sa property na yon. Believer ako sa in-city relocation.
So ibig sabihin kasi kung kung ilipat sa ibang huwag mo lugar, ilipat sa ibang lugar, kung mare-relocate sila dito din. doon din. So dapat maging bahagi ng development plan ang housing para doon sa affected residents ng Bilibid. And third, kung ito po ay ipapatupad, dapat yung aming considered yung sariling development plan ng city government. Hindi dapat maging hiwalay ang pagbuo ng development plan. Just because it is a national government property, hindi nabibigyan ng role ang local government. Dapat yan, tiyak na bahagi kami dapat yan. Yan. Okay, kasi malaki-laking trabaho yun. Marami-raming trabaho dun. Pero ako sa inyo, pagka inalis yun dun, hukay kayo dun, dami niyong mahuhukay. Diba? Dami kayong mahuhukay dun. Cellphone, mga baka makakuha pa kayo ice pick ba, Muntinlupa pa rin tayo sa sukat, Muntinlupa. Ito, mga tagalabas pa rin po. Magandang umaga sa inyo dyan. Ano po may paglilingkod? Tuloy ka dito si Kong Rufy. Good morning po, Kuya Daniel. Good morning po, Kuya Rapid Biason. Kung sakali po kayo ay mahalal muli, may plano po ba kayong ipanukala na magkaroon ng 2 distrito ang Muntinlupa? Kumbaga, 2 congressman at hindi lang kayo iisa. Well, maraming salamat po sa tanong. Magandang umaga sa lahat ng taga-sukat. Lahat naman ho yan may requirement para mag-qualify. As long as qualified tayo na maghiwalay ng distrito, walang problema ho yan. Pero pwede as na long ba? as meron din Pasok na ba dun sa qualification? population-wise, I think pasok na. Hindi ko pa nakuha yung latest na figures. Okay. As long as yung pasok yung qualifications at yung taong bayan ay they feel na kailangan meron 2 representation, wala naman hong problema yun. But what will be the effect of that kung sakasakali? Una, mababawasan yung lugar mo kung saan ka, kasi mahahati yun, di ba? Pero meron bang malaking advantage yun in case para sa inyong lugar? Kasi, syempre, 2 congressman, 2 allocation nyo. Dati ganun ang sistema. 2 magpo-pork barrel sa inyo, ganun. Dati ganun ang sistema. Pero kasi sa ngayon, dahil nagkaroon ng changes doon sa tinatawag na una, pinagbawal na yung PIDA. Diba? Sabi ng Korte Suprema. Sabi daw. Pero, So, ang allocation ngayon is on the city. okay. Not necessarily na times 2. So, depende na ngayon doon sa needs of the city. Kung yun talaga ang i-allocate ng national government, then yun would be allocated. So, baliwala din yung 2 representative. Yung current system. Kasi dati, yun nga, may allocation na specific. Pero at least 2 yung congressman na makakapagtrabaho na makadagdag ng funding. Dadagdag ka lang ng politiko. Parang, diba? Parang dinagdagan ng politiko. Kung nagkataon yung dadagdag mangungurakot, dinagdagdag ka pa ng mangungurakot. Dadami pa yung, di ba? Pero yung yung siguro isa sa mga susi dyan is kung meron bang pakiramdam yung mga tao ng pangangailangan na magkaroon. Kasi, kayo ba dyan, may pakiramdam ba kayo? Kailangan ng 2 representative? Di ba kayo satisfied kay Kong lang? Kay Kong Rufy? Satisfied naman po, kaya lang mas maganda po 2 talaga. Dahil po kasi yung 2 distrito sa buong Muntinlupa, obligado po dapat na magkaroon ng tig-isang representative. Yun po ang nasa batas Hindi nga isa na nga lang kasi pagka nagdalawa kayo dyan, wala din magagawa daw pala dahil wala din 2 allocation. Parang 2 lang yung mag-aaway doon. Merong 2 mag-aaway na pero yung allocation nyo, isa lang din. Well, makakatulong ako, may 2 congressman. Makakatulong naman. Basta gagawin yung trabaho na kumuha ng resources coming from national government. Para so, 2 lang naman yung sinasabi ko dyan. One is the legal requirement ng creation of the 2 districts, yung qualification. And second, yung pangangailangan na nararamdaman ng tao
Kasi dahil nga kinatawan ka, you represent the people, kailangan in touch ka with the people. Kung dahil sa lawak o sa dami ng lawak ng lugar o dami ng populasyon, hindi mo magampan ng lapitan ng lahat ng tao, then may pangangailangan talagang magdalawang distrito. Ay, ano ba? Kailangan ba yun kayong mag-propose nun sa ikaw halimbawa sa Congress? Well, technically, hindi lang naman ako. Pwedeng walang restriction yung ibang congressman. Pero para bang propriety na lang na bakit ka magpapanukala ng para sa hatiin ng distrito ng ibang distrito. Pero okay. Technically, walang ano yun. So, ito, pwedeng sa'yo ikaw mag-initiate. Ikaw Yes. mag-initiate na hatiin sa dalawang distrito yung ano. Well, ako constantly naman nagsagawa ng dialogue, consultation. At isa yan sa mga kinukonsulta natin. In fact, nung nagpa-survey ako kamakailan, isa yon sa mga questions na... Ano lumabas na gusto nila, ayaw nila, ang mas marami? Maliit na porsyento yung nagsasabing merong pangangailangan. O kasama ka dun sa maliit na porsyento na may pangangailangang hatiin sa dalawang distrito. Pero siyempre, ikaw ayaw mo. Hindi, sa akin, mas maliit nga ang ikakampanya mo kung tutuusin di ba? Oo. Pero, pabor ba sa'yo yun kung dalawang distrito doon? Hindi ko nakikitang pabor, hindi ko nakikitang disadvantage. Wala naman disadvantage. Walang parang wala lang. Okay lang. Di naman ako tatakbo dyan. Dito ako tatakbo. Basta dito nyo ako iboto. Diba? Mababawasan pa yung paglalaban-laban. Sa akin, ang masusunod sa bagay na yan, yung mamamayan. Oo, yan. So, kayo daw, maghanap ka pa ng maraming kasama mo na gustong magkaroon ng dalawang distrito. Bakit? Gusto mo ba mag-congressman? Sa totoo lang, kuya? Hindi naman po, kuya. Kaya lang, yung pong sinasabi ni Congressman na maliit na porsyento, hinihiling na nga po ng kabilang distrito yun Yung District 1 po, kasi nasa District 2 yung kanyang residential. Kaya yun po yung itinanong ko. Paano hinihiling? Hindi, may mga tao kasing nagsasabi na may pangangailangan. Kaya nga sabi ko, continuous yung consultation ko naman para makuha natin yung sense ng tao. Wala naman akong resistance. Wala naman palang basta resistance. Yung tao ang pagbabatayan. Yan. So, kaya kailangan nyo pa ng... Mas maliit nga ang kakampanyahin ko doon, di ba? Mas maliit ang gastos. Mas marami pa kayo dapat. Matanong lang kita, binoto mo ba si Kong Rufi noong nakaraang eleksyon? O naghahanap ka ng ibang iboboto? Opo naman. Ako naman po kasi pag open yung maganda yung proyekto, open po ako. Pero kaya nga po, yung tinanong ko, isa po sa malaking bahagi ng pangangailangan ng Muntinlupeño yun Okay, sige. Nadinig po, well taken. At hahanap pa kayo ng marami pang makakasama nyong gustong magkaroon ng saan distrito ba kayo? Kung sakali. District ano ba yan? 2 yan. Sukat. District 2. District 2 po kami. Kasama po kami niyan. Wala po sukat. District 2. Ulong district lang naman nga No, kasi sa amin, yung konsehal, 2 distrito. Mga konsehal. Sa level ng councilor. May 2 distrito rin. Pagdating sa Congress, lone lang. Lone district. I see. Okay. Sige, tingnan natin kung ano mga... Abangan nyo na lang ang susunod na kabanata kung mabubuhay pa si Pinuno. Kalahan nyo ba patay na si Pinuno? Buhay pa si Pinuno. Panaginip lang yata yung nangyari. Oo. Binulong sa akin. Pinatawag ako ni Pinuno. Sabi niya, Kuya, buhay pa ako ha. Ito sa Barangay Alabang, Muntinlupa City. Kayo talaga, ibang channel pinanonood nyo, ha? Magandang umaga po sa inyo dyan. Ano po may paglilingkod? Good morning po, Kuya, at kay Congressman Rapi Biason. Ito po ang tanong ko. Gaano po katotoo na pagkatapos ng termino ninyo bilang congressman ay tatakbo naman po kayo bilang mayor ng ating lungsod?
Mayor? Akala ko ba magsisenador ka? Magme-mayor ka daw? Well, matagal nang nagiging usapan yan. Lahat ng mga previous ko na term. Pero sabi ko nga sa iyo kanina, di ba, mas happy ako na Legislator kesa sa executive. Siguro depende na lang pagdating nung panahon na yon. Kung meron bang pangangailangan na tumulong tayo sa local. As an executive. Hindi ko sinasara yung pinto. Pero sa ngayon, yun nga, legislator ang happy ako. Ayun, di sabi ni Kong, malay mo. Di ba? Bakit ayaw mo? Mas gusto mo ba mayor mo ngayon dyan? Ayaw mo na mapalitan ni mayor mo dyan? Depende po. Depende daw. Depende daw. Palagay, wala ka naman balak tumakbong mayor. Wala. Kala ko baka kaya mo tinatanong baka magkalaban pa po tayo. Sa Barangay Kupang, Muntinlupa naman, salamat po sa inyo dyan. At si Lina Pailago naman tayo. Magandang umaga po sa inyo dyan. Inay, tuloy kayo. Nandito po si Kong Rufy. Ano po ang may paglilingkod? Good morning, Kuya, at kay Congressman Rufy Biason. Tanong ko po, ng pagtuunan ng panahon ng ating Pangulo ang paglilinis ng tambak na basura sa Manila Bay at nagawa nila itong ng isang araw lamang. Ngayon po, sa ating bayan Tinlupa, ay tambak ang mga basura sa ilog natin. Partikular po sa ilog ng Alabang at Kupang. Wala po ba kayong naiisip na paraan o proyekto para malinis ang mga ito? Very good that question, no? Kasi isa sa mga advocacy ko yung environment. Yes. Totoo, nalinis ng isang araw yung Manila Bay. Pero hindi pa rin pwedeng liguan. Natanggal lang yung basura. Pag naligo ka doon, patay ka. Kung hindi buning baligtad, siguradong baligtad ang... dahil ang taas ng coliform Hindi pa nga, di ba, hindi pa pwedeng paliguan So you were saying... Nilinis lang natin yung mga basura. Basura, Pero yung sinabi ko nga dyan, nung nag-post ako ng Facebook status ko after nung clean up habang tagumpay ang gobyerno ng isang araw, nasa sa tao pa rin kung ito ay mananatili. Dahil sino ba ang nagtatapon ng basura sa kung saan? Di ba? Mamamayan din. So doon sa amin sa Muntinlupa, ang ginawang programa ng local government unit is merong Environment and Sanitation Office na nagsasagawa ng mga clean-up drives. Yung nakukuha ko na funding from DOLE para sa TUPAD program, ito yung temporary employment. Yun ang binibigay na assignment sa kanila, clean-up. Pero ang mahalaga dito, merong ordinansa ang local government na una pinagbabawal yung gamit ng plastic. Okay. Para mabawasan yung basura na yan. Merong community education campaign para sa pagtuturo sa mga tao kung paano bang magbawas ng kanilang mga basura, waste management. Merong isang barangay sa amin naglungsad ng programa na yung kinokolektang plastic ginagamit doon sa paggawa ng mga eco bricks na tinatawag. Hinahalo yan sa semento para mas tumibay yung semento, tapos ginagamit na pang pavements. Ako mismo may final naman na panukalang batas na phase out ng single-use plastics. Ang single-use plastic, yung mga straw, mga wrapper, dapat from sa point of origin, ibig sabihin dun sa mga suppliers and manufacturers, nagbabawas na sila dapat ng paggamit ng single-use plastics. Malaking challenge kasi involved ang populasyon. At mahirap din immediately mabago ang mga mamamayan natin. Hanggang sa ngayon, mag-clean up ka ngayong araw na to, the following day, makita mo may mga kalat. Kaya importante doon sa aming programa yung education campaign. Kasi malaking tulong ang magagawa ng mga mamamayan na mabawasan yung mga basura na napupunta sa mga ilog natin. Pero meron bang kailangan na nakikita nyo i-legislate nationally that would also help out doon sa inyo sa lugar nyo sa Muntinlupa for this environment problem?
Well, yung waste management nga natin na panukala, yung it's a national law yung pinopropose natin na phase out ng single-use plastics. Okay. Of course, malaking bagay din ng lokal na konseho na magpapasa ng mga ordinansa na mas specific sa amin. Yung aming mga flood control projects, bahagi rin yan dahil sa mga waterways. Kung maaari makapaglagay ng mga filtration system doon sa mga daluyan ng tubig na yan. Kasi hindi rin naman galing lang sa Muntinlupeño yung basura na yun. Tulad na sabi ko kanina, kami nasa tabi ng lawa. May mga lugar na mas mataas sa amin. Kaya Cavite. nagiging In the end, papunta sa amin lahat yan. Kaya kung minsan yan, kahit anong effort ng clean up na gagawin natin, kung sa ibang lugar naman nanggagaling at hindi rin properly managed, sa amin din ang bagsak. Dapat kabit-kabit din Kagaya nung ganun din yung the same thing with Manila Bay. Dahil nanggagaling din doon sa iba, mapupuntahan din yun. Exactly. Lilinis mo yan, di ba? Kung hindi mo lilinisin the other parts. Yan. Okay po, sa Barangay Putatan naman tayo. Muntinlupa. Si Raymond, bakit naging taga Muntinlupa ka? Pero ikaw si Raymond Bacolod. Tuloy po kayo. Nandito po si Kong Rufy. Good morning po Kuya Daniel at kay Congressman Biason po. Batid po ng karamihan ng mga residente dito sa Muntinlupa na marami po kayong naisagawa ng mga proyekto. Ano pa po ang hindi ninyo naisasagawa upang lalong umunlad ang ating lungsod? At ano pong sektor dito sa palagay niyo na dapat nyo pang bigyan na pansin? Salamat po. Well, masasabi ko na pangunahing concern siguro ngayon is peace and order and disaster management. No, isa sa mga Magulo gusto ba sa kong Muntinlupa? i-push. Meron pa rin kasing general feeling of yung crime on individual. Snatching, may mga ganun pa rin. Mga petty crimes. Ako, ang vision ko dyan is magkaroon ng talagang secure environment na nararamdaman ang tao. Na free from drugs, free from petty crime. But that's more sektor on na the gusto work of the natin- executive, di ba? Well, ang tinitingnan ko naman dito yung role ko as legislator Okay. na kung saan yung ating kapulisan na sakop namin sa national ay makapag-provide ng adequate resources Okay. para perform nila yung kanilang law enforcement. Dahil meron namang na detail sa inyo doon sa Yung Muntinlupa Police is under the Philippine National Police. So gaya nun, tinatrabaho natin na magkaroon ng additional resources for purchase ng kanilang mga patrol vehicles, kanilang mga firearms, mga gamit nila. Of course, working with local government din na coordinated yung aming peace and order programs. Yung preparedness sa disaster is another matter. Kasi nasa fault line kami. Kung magkaroon ng tinatawag na big one, major damage sa amin. Na dahil kami katabi rin ng Laguna Lake, yung liquefaction ng lupa ay maliwanag na danger yon. So, yung aming, again, based din ito sa education campaign, in informing people kung paano ba, how to prepare for a disaster. And equipping yung ating local government agencies, again, through the help of the LGU, na makapag-respond during times of disaster. So of course, yung iba natin mga programa like education and health, patuloy lang rin naman yun. And, tatrabahuhin na parami pa. Hindi ba pwedeng i-legislate yun, Kong, na ang bawat bawat, let's say, company, sa inyo, marami mga buildings, no? Bawat company yun, a certain number of employees, magkaroon dapat, pag ganito na karami employee nyo, dapat may sarili kayong emergency response team na trained para sa inyo. Kasi ngayon, problema natin yan pagka, ang dami mo dito sa metro, sinasabi nila pagka, kahit tanungin mo yung mga nasa disaster, pag tumama ang big one, we are not prepared. Yes, at this point, they're not. At sa yung kakulangan ng mga magre-respond is, pero kung talaga malaki. Pero kung halimbawa, bawat isang magkakaroon ng sariling obligasyon na kung pwede nga, sana
di ba, mandatory ang ROTC. Dapat maging mandatory din ng bawat isang estudyante marunong ng first aid, rescue, lahat ng ano. Kasi it will help. Hindi lang yung community nila, pati sila. Kasi kami dito, required namin ang lahat ng mga empleyado namin marunong ng first aid. Kaya may training kami dire-diretso. Well, yung sa akin, isa yung part yung justification ng mandatory ROTC, yung ganun na konsepto. Actually, it's disaster response. For purposes of disaster response. Okay. Second, meron akong proposed bill na although ito nakafocus sa mga tourism enterprises, na dapat ang each one meron nga silang emergency first response team. Magandang pong idea yung nabanggit mo na even in other companies. Once na-reach mo yung certain number of employees na ganito, dapat meron. Ang requirement ngayon ng DOLE is merong safety officer, sa mga companies. Even small businesses, required nila yun. Maganda nga i-expand into not just a safety officer but even a emergency response team. Tsaka pati networks, yung mga lahat ng mga television network or broadcasting network, dapat maging mandatory din na lahat kayo dapat meron kayong trained na mga bago nyo i-renew yung prangkisa. That would be in line with with the DRRM law, of which I was a principal author. I think I will. Di ba kasi credits to you, but I will take on that. Kasi ang nakikita ko lang, Kong, di ba? The reason why I put up the news and rescue, kasi kami nauuna as reporters, as journalists, sa mga site ng aksidente ko minsan. Kaya lang ang nangyayari, tutungangaan mo lang dahil hindi ka naman trained. Tapos ang masakit pa nangyayari minsan, naghihingalo yung tao, tinatanong, anong nangyari sa'yo? Parang, masakit ba? Ikaw kaya, isaksak ko dito, di ka masaktan. Di ba yung mga tipong ganun, parang, ikaw na yung namimilipit ka, tatanungin ka pa. O kaya kinukuhanan ka ng video habang ikaw grimacing in pain. Wala naman, di mo naman masisi yung mga journalist dahil kung wala silang training. At hindi rin naman sila hindi nila pwedeng pakialaman dahil mamamatay lalo yan kung hindi mo naman alam. Kaya dun pumasok sa akin yung concept ng tulong muna bago balita. Mamaya ka na magbalita, tulungan mo muna. But you can only do that if you are a certified rescuer. Kaya yung reporter namin, cameraman, driver, all trained na rescue groups. Kaya ginawa ko na lang palitan na natin mobile natin. Lagyan na natin ng stretcher, lagyan na natin ng total, nandyan na din lang tayo. Sa akin naman, I'm not actually asking na yung lahat ng mga gawin yung ganon. At least meron lang din sila na pwedeng mag-respond from their their ends. Ayoko, hindi ako magko-congressman. Binigyan mo na ako ng idea ng bagong bill. Tunasan po tayo, Muntinlupa City, si Roel Aruta. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Tunasan. Tuloy po kayo, nandito si Congressman Rufy Biason. May reklamo ba kayo? Good morning po Kuya at kay Congressman Raffy Biason. Tanong ko lang po, maayos at marami na rin bagong kagamitan ng ating ospital ng Muntinlupa. Ang naobserbahan ko lang, kulang po ng mga kwarto para sa confinement ng isang pasyente. May pangyayari po na na-admit ang isang pasyente sa ER, tapos kailangan na i-confine ang pasyente. Wala pa pong room para mailipat siya. Umabot ng 4 na araw bago nabigyan ng room ang pasyente. Minsan nga po halos sa ER na na-confine ang may sakit hanggang pauwiin na dahil maayos na ang pasyente. Pwede po ba magkaroon ng expansion ng ating ospital ng bayan? Salamat po, Congressman. But in fairness, mabanggit ko lang before you answer that, Kong, kahit yung mga private hospitals ngayon, sa dami ng nagkakasakit, mahirapan ka, nakaabang ka din. Kasi I have an experience dahil dinala ko minsan yung isang anak ko sa emergency. Tapos sabi ko, papakonfine na lang natin to para hindi na tayo magkaroon ng at least maobserbahan. Ang haba ng pila nung makita ko, ang dami palang mga bata na may sakit. Wala din silang room na maibigay.
much more kung yung pinag-uusapan natin tong ospital ninyo. Yes, So sir. they were asking about this. Yes. Meron ba kayo dito, Kong? Oo, una, magandang umaga sa mga taga-Tunasan. Yung ospital ng Muntinlupa, tinayo yan mahigit 20 taon nang nakalilipas. No? So, nung unang dinisenyo siya, iba pa ang populasyon. Mas Yes, maliit. correct. No? Tapos eventually, nung na-improve ang mga services dyan, kahit na yung mga taga-ibang lugar, pumupunta na. No? Taga Cavite, taga Laguna. No? At hindi naman pwedeng tanggihan yun. Yes, correct. So talagang admitted naman na ang strain dahil sa dumadaming populasyon ng pasyente ay ngayon nararamdaman. Kaya naman nagsimula rin kami ng additional building na itatayo dyan sa... Tinatayo na. So actually, meron na. Yung first phase, nakakuha kami ng pondo mula sa Public Works. Yung second phase, popondohan naman ng local government unit. So sa kasalukuyan, ginagawa yung first phase niyan. Okay. Na karagdagang buildings na sa pagkaunawa ko, kung tama yung naalala ko, yung mga administrative and doctor's offices ay itatransfer dun sa bagong tinatayo para yung pinaka-main building gagawin exclusively for patients. Kasi sa ngayon, meron ding lugar doon na ginagamit na pang-administrative offices, Yes. doctor's offices. No? So para makadagdag ng So, space convert na. para sa mga pasyente, ay yun ang gagawin na shift. Talaga namang nasa programa rin. Kasi local government hospital yan. Yes. So tumutulong tayo through national government funds pero mainly local government. So talaga merong plan for an expansion. Dahil nararamdaman talaga yung strain ng dami ng pasyente. Tsaka dami na ng populasyon, di ba? Lumalaki ang populasyon. Kasi nung unang dinisenyo yan, 20 years ago, iba pa ang populasyon namin, no? Mas maliit. Okay, so ayan, meron naman po palang nakakaplano para dyan kung sakasakali. May Facebook reaction tayo, Kong. May 213 na nag-like. Merong nag-love na 80. May 2 natawa. May 3 nagwa. Wala naman nalungkot. Pero may 4 na nagalit. Palagay ko, tinamaan to sa Bureau of Customs. Kasama siguro dyan yung 3 hari. Oh. Ayan. Ayan. Meron kami ditong complete me, Kong. Pakibasa lang po at pakikumpleto lang aming pang-millennial. Kapag ako ay nanalong congressman ng Muntinlupa sa 2019 midterm elections, ipinapangako ko na gagawin ko yung mga dapat gawin para sa kapakanan ng mga taga Muntinlupa at yung mga unfinished work na naiwan natin itong kongresong ito, 17th Congress, ipag-iigihan pa natin sa darating na 18th Congress. Isasama ko na doon yung panukala ni Kuya Daniel na magkaroon ng mga emergency response teams sa mga bawat kumpanya. Ako na sponsor ng deal. Maraming salamat. Thank you so much, Kong. Maraming salamat. Thank you so much. Pagparito po ninyo. 2019 re-electionist Congressman Muntinlupa, Lone District Representative Rosano Rufino, Rufi Biazon. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon! Get safe,